natin siya i-seal gamit ng ating sealant, kailangan muna natin ang rolling pin para i-flatten yung mga area. So, we need to check kung okay lang yung mga drills. Kasi minsan, na move siya from the canvas marking ulit. And then, check natin din yung mga marks. Kung nandun pa yung mga drills niya. So, yeah, pag ako ay na-stress, charot, at hindi happy or may iniisip, I used to do diamond painting. So, nakaka-relax siya ng utak actually. So, kung gaano kadaming diamond painting yung ginawa ko, ganun din ka gulo minsan yung isip ko at marami akong iniisip. So, lalo na noon. So, yun. Ito yung isa sa mga stress reliever ko noon. So, yeah. Ito yung itsura niya. So, this one is big. Isa-isa mo yung ilalagay yung beads. So, sa mga nagtatanong kung gaano ka tagal gawin yung diamond painting or what, or kung matatapos mo nila yan. So, it depends talaga sa patience mo din, sa time mo din, kung gaano kadami yung ibibigay mo sa paggawa ng diamond painting. Pero just like this, ako lang kasing gumawa nito at hindi ako masyadong busy. So, almost same size lang din sila sa canvas na yon sa Ski Dubai. Siguro almost 2 months to namin ginawa. Koto ginawa. Almost 2 months. Tapos, ito naman is the very first na malaking canvas painting, diamond paint na ginawa ko. But may tulong naman to si Elmer kahit konti. So, tumulong siya magdikit. So, matagal na tong diamond painting na yan. So, nasa ano na siya, wall. Other diamond paintings na ginawa ko, hindi lang pa naka-frame. Yung iba naman, binigay ko sa mga kakilala ko as a gift. And, yun, for them na may din sila, diamond paint. Yun lang! Bye-bye!